mga kapare ko ay ang first ever gaming tablet ng Red Magic. At ito ang Red Magic Nova Gaming Tablet. And actually, kakagawa lang natin ng full review or in-depth review sa tablet na to. At sa video na to, isasalang natin siya sa isang extreme gaming test na kung saan maglalaro tayo dito ng 17 high demanding graphic game na lalaruin ko ng sunod-sunod ng walang tigil. At isi-setup natin lahat ng games na to sa max out settings na to para makita natin yung pinaka gaming capability or kakayahan ng tablet na to pagdating sa gaming. And also, para malaman na rin natin kung mawunat mo yung battery, effective nga ba talaga yung thermal technology na nilagay dito ng Red Magic, and also, ano yung kanyang FPS sa Gada game. Yan yung mga bagay na pag-uusapan natin sa video na to. Kaya kung interesado kayo at gusto nyo talaga mag-invest sa isang gaming tablet kagaya na ito, tara, samahan nyo ako at sabay-sabay nating alamin yung pinakakakayahan ng Red Magic Nova Gaming Tablet. Let's go! So bago tayo magsimula, for a context lang, yung ginamit po na chipset dito mga kapare ko ay Snapdragon 8 Gen 3 leading version or also known as Snapdragon 8 Gen 3 overclock version. At yan currently ang pinakamalakas at pinaka-efficient na chipset ngayon ng Snapdragon. In fact, nakakuha tayo dyan ng 2 million to 2.1 million Antutu benchmark score, except the fact na tablet na po itong ginagamit natin, hindi siya ordinary phone. Nakakuha rin tayo dito ng almost pasadong score pagdating sa thermal throttling test natin dahil nasa 70%. Nakakuha rin tayo dito ng magandang result pagdating sa ating 3D Mark test, and then makikita natin dito yung kanyang average FPS and also max temperature na pwede natin makuha sa device na to. At nga pala, naka 2K resolution display to, so makaka-apekto rito sa performance ng device natin and also battery consumption. Pagdating nga pala sa setup ng device natin, isi-setup ko sa 75% yung kanyang brightness at ganoon din sa kanyang volume, and syempre magsisimula tayo ng gaming test natin kapare ko sa 100%. Gagamit nga rin pala tayo ng timer para matrack natin kung ilang oras na tayo naglalaro para sa battery percentage check natin mamaya. Anyway, ngayon na-explain ko na lahat. Tara, magsimula na tayo. At simulan natin kapare ko sa WUWA o Wuthering Games. So dito as usual, sinetup natin sa pinakasagad na settings na available dito sa device na to, yung WUWA. At sinetup ko naman sa balance mode kapare ko yung game space natin dito. At pagdating sa kanya naging performance, pretty decent. Maganda yung naging performance dito, yung FPS natin, meron tayong max 60 FPS dito. Pero yung naging average and also maintaining FPS natin dito is naglalaro kapare ko ng 45 to 55 FPS. Actually, yung nakita kong cost kapare ko kung bakit ganito lang yung nakuha nating FPS dito, dahil yan sa hindi ganun ko-optimize pa itong game na to. At least dito sa Nova Gaming Tablet. Dahil lang nireview ko to sa Red Magic 9S Pro, ay nakuha naman tayo ng decent FPS doon na 50 to 60 FPS. Pagdating sa average FPS yun. Pero just I said, pumapalo naman to ng 60 FPS, yun nga lang, nagbi-maintain talaga siya sa 45 to 55 FPS. Which is not bad na mga kapare ko para sa performance ito dito. Okay na okay naman yan. Basta ang endpoint playable dito kapare ko ang WUWA. At pagdating naman sa kanya nakuhang temperature dito after ng 30 minutes sa paglalaro ng tuloy-tuloy, nakakuha tayo dito ng 35 to 37 degrees Celsius pagdating sa front and back neto. At pagdating naman doon sa may cooling system na part, pamalo to ng 40 to 41 degrees Celsius. And to be honest, yung nakuha nating 35 to 37 degrees Celsius sa kabuuan ng tablet, okay na okay na yung kapare ko at napaka-decent na nun pagdating sa kanyang thermal. But anyway, mamaya ko na lang i-share sa inyo yung conclusion ko sa dulo ng video and also yung opinion ko about dito. At nga pala, gabi ako nag-shoot ng video na to at yung room temperature natin ay naglalaro lang ng 29 to 30 degrees Celsius. Anyway, mamaya na yan, yung next naman natin asing kong game dito is itong Solo Leveling Arise. Isa rin to sa mga most requested game ninyo. At pagdating dito, siyempre, max out settings tayo. Naka 60 FPS and then lahat mamula graphics quality pababa and naka very high na tayo dito mga kapare ko. At pagdating sa naging performance ng device ito dito sa game na to, pretty decent din. Hindi kasi nahirapan itong Nova Gaming Tablet kapare ko dahil kayang-kaya niya all the way yung 60 FPS. Pero may mga pagkakataon pa rin talaga na bumababa yung FPS niya, lalo na kapag merong maraming monster o kaya merong mga skill animation na sobrang dami, bumababa siya ng 45 FPS. Pero paminsan-minsan ko lang nakikita kapag medyo, yun na nga, may mga senaryo na super dami na ng monster and also ng mga skill. But most of the time na napapalaban tayo sa mga monster o kaya merong mga 1v1 combat dito, okay na okay naman yung performance niya pagdating sa FPS. Nakakuha tayo dito ng 55 to 60 FPS, which is a pretty decent FPS, at hindi ko rin nakita na umangat yung utility consumption ng CPU natin dyan sa monitor na ginagamit natin. Kaya pagdating sa game na to, wala tayong magiging problema pagdating sa Red Magic Nova Gaming Tablet. At ito yung nakuha natin temperature. Nakakuha tayo dito ng 35 to 38 degrees Celsius pagdating sa kabuuang temperature neto, and then pagdating naman doon sa cooling part, nakakuha tayo dito kapare ko ng 39 to 40 degrees Celsius, which is almost the same lang doon sa unang game na tinesting natin, which is yung WUWA, and actually napaka-decent na temperature na to. Syempre, next natin sinalang, hindi pwedeng mawala Genshin Impact. Alam ko nakita
nakita na ninyo yung naging gaming capability nito pagdating dun sa full review natin. Pero para sa hindi pa, ito yung naging gaming performance sa dito. As usual, sinet-up natin sa highest graphics preset settings yung mismong game and also naka 60 FPS. At pagdating sa naging gaming capability ng tablet ito dito sa Genshin Impact, sisiw na sisiw ka pare ko. Wala tayong naging problema, smooth all the way, yung FPS natin average 60 as in. Bumababa man siya ng konti pa 55-55 pero hindi ko siya nakita na bumaba ng lower than 50 to 45 FPS ka pare ko. Kung bababa man ng below 60 FPS ka pare ko yung FPS neto kapag nagta-transfer or nagta-teleport lang tayo sa mga map doon sa mismong Genshin Impact. Most of the map kasi dito medyo unlock ko na ng konti. Konti lang naman, hindi pa naman lahat. Pero yeah, kada transition natin, syempre naglo-loading pa yung mapa kaya bumababa yung FPS. But pagdating dito sa gaming capability niya, ako na nagsabi sa inyo, average FPS niya dito is 60 FPS. At pagdating naman sa naging temperature natin dito mga kapare ko ay okay na okay din. Nakakuha tayo sa front ng 33 degrees Celsius. Pagdating naman sa back part, nakakuha tayo ng 33 to 35 degrees Celsius. At pagdating naman doon sa may cooling system kapare ko ay nakakuha tayo ng 40 to 41 degrees Celsius. So pretty effective pa rin pagdating sa kanyang cooling system. So walang pahinga-pahinga again, next naman na tinesting natin dito is itong Diablo Immortal. So syempre sinet-up natin dito is 60 FPS and then yung kanyang ultra resolution hanggang ngayon wala pa rin kahit na naka 2K resolution na tong phone na to. So sa high pa rin tayo dito and the rest naka-high na siya. High yung graphics, high yung shadow at kung ano-ano pa. So ibig sabihin, max out settings tayo dito. At pagdating sa naging performance ito dito, wala din tayo magiging problema. Nakakuha tayo dito ng decent average 60 FPS pero mayroong mga part na bumababa yung FPS natin sa 57 and 50 FPS lalo na kapag medyo marami-rami na yung mga monsters sa field. At kapag meron kang parties or nakikipag-interact ka sa ibang online players dito, kapag meron kang gagawin sa dungeon or kaya meron kang mga missions na need tapusin. Which is normal lang naman na bumaba ng 50 to 57 FPS yung ating FPS doon. Wag lang bababa ng below 24. Pangit na yun. So pagdating dito sa ating Diablo Immortal, wala tayong magiging problema, okay yung FPS natin all the way at ito yung nakuha nating temperature sa kanya. Nakakuha tayo ng average 35 to 37 degrees Celsius from front and back at nakakuha naman tayo ng 38 to 39 degrees Celsius pagdating sa kanyang cooling system part. At pagdating dyan, syempre hindi ganun nahirapan ka pare ko itong device ito dito sa game na to. Anyway, wala ulit pahinga-pahinga at next naman natin tinesting is itong CarX Street. And syempre, sinet-up natin to sa pinakasagad na settings niya. So, sinet-up ko lahat ng kanyang graphics quality, render resolution at kung ano-ano pa sa 6. And then, sinet-up ko naman yung FPS natin sa no limits. At pagdating sa naging gaming performance ito dito, quite decent din. Yung nakuha nating FPS dito magkakaiba. Kapag medyo malayo kasi tayo sa city, nakakakuha tayo dito ng 50 to 60 FPS. Maintain yan mga kapare ko. As in, dyan naglalaro yung FPS sila. Pero nung pumunta na tayo dun sa mapa ng city, medyo bumaba yung FPS natin sa 40 to 45 FPS. Niloload pa kasi yung mga resources dito sa mapa na to, kaya after nating ikutan yung ibang street or yung ibang part dito sa map, at kapag bumalik tayo, medyo nagiging stable naman yung FPS natin at umaangat na to ng 45 to 50 FPS. Pero, i-consider natin yung nakuha kong experience sa paglalaro neto dahil almost 30 minutes ko rin siya na testing at nakakuha tayo dito ng average 45 to 48 FPS mga kapare ko, which is not bad pagdating dito sa game na to dahil alam naman natin na medyo mabigat to. At pagdating naman sa temperature na nakuha natin, quite decent din. Hindi nag-init yung device ito dahil nakakuha tayo ng 35 to 37 degrees Celsius kasama na po dyan yung pinaka back part or yung cooling system niya. Ibig sabihin, hindi nahirapan kapare ko itong device ito pagdating dito sa CarX 3, which is pretty impressive pagdating dito dahil isa to sa mga game na alam kong hindi ganun ka-optimize pagdating sa iba't ibang mga gaming phone out there. Trust me, na-testing ko yan sa lahat. Walang pahinga-pahinga at next naman na sinalang nating game dito yung isa din sa pinaka-favorite ninyo at most requested at yan ang Zenless Zone Zero. Siyempre, sinagad ulit natin yung settings. Naka-ultra tayo sa graphics and then naka-60 FPS tayo and then yung iba pang settings naka-set naman sa high. At pagdating naman sa naging performance ito dito, siso na siso ka pare ko. Nakakuha kasi tayo dito ng average FPS na 57 to 60 FPS. Usually, nasa 60 na yan. Pero madalas kasi nagme-maintain siya sa 57 to 55. At yeah, pagdating dito, quite decent yung naging performance, wala tayong magiging problema. As in, minanilan talaga kapare ko ng device na to, itong game na to. Kaya wala tayong naging problema. At ito yung nakuha natin temperature pagdating dyan. Nakakuha tayo ng 32 to 33 degrees Celsius sa kabuo ang temperature at nakakuha naman tayo ng 37 degrees Celsius pagdating sa kanyang cooling system. Walang pahinga-pahinga ulit. At next naman nating sinalang dito is Punishing Greedy Raven. So dito mga pare ko, max out ulit tayo. Naka-ultra yung ating FPS, naka-ultra yung ating graphics at kung ano-ano pa mga settings sa ibaba. At pagdating sa naging performance ito dito, siso na siso din yung nangyari. Maintain kasi ng 60 FPS kapare ko yung FPS natin dito. Madami man yung kalaban, konti man yung kalaban, marami mang animation
resolution at kung ano-ano pa, maintain po yan ng 59.9 or sa madaling salita 60 FPS. At yeah, hindi na natin kinakailangan pa pag-usapan yan. Okay yung performance niya in overall at nakuha nating temperature yan is 31 to 32 degrees Celsius sa kabuuang temperature at nakakuha naman tayo ng 34 degrees Celsius sa kanyang cooling part. So hindi talaga nahirapan itong device na to pagdating dito. Next naman na game na tinasing natin dito is itong Warzone Mobile. Isa rin to sa most requested din nyo. Syempre, max out settings tayo dito. Nakapick yung video quality and then naka-uncap kapare ko yung ating FPS. And then the rest, naka-high settings tayo dyan mga kapare ko. At pagdating sa naging performance ng device na to dito, makikita natin na hindi pa ganun ko-optimize talaga itong device na to dito. Dahil nakakuha tayo dito ng 35 to 45 FPS kapare ko. Pero pumapalo pa rin naman siya ng 60. Pero pagdating sa mga team fights or kaya meron ka ng kabarilan, bumababa talaga yung FPS niya sa 45 to 35 FPS. And then yung average FPS na nakuha natin dito is naglalaro ka pare ko ng 40 FPS. Yung pinaka main reason kung bakit ganitong FPS na nakuha natin dito dahil hindi pa ganun ka-optimize ka pare ko itong game na to para sa tablet na to. So kinakailangan ng konting hilot na Red Magic kay Warzone Mobile para i-support yung highest FPS settings dito sa device na to or ma-sustain or ma-unleash yung 120 or 60 FPS man lang dito sa game na to. Sa Red Magic 9S Pro kasi na same chipset lang yung ginamit dito sa tablet na to, kayang-kaya niya namang i-sustain ka pare ko ang 60 FPS and stable siya doon. So kinakailangan lang talaga ng konting usapan pagdating sa part na to. At pagdating naman sa temperature nito, nakakuha tayo dito ng 33 to 35 degrees Celsius pagdating sa kabuuang temperature ng tablet, and then doon naman sa kanyang cooling system part nakakuha tayo ng 37 to 39 degrees Celsius, which is pretty impressive dahil naalala ko doon sa Red Magic 9S Pro na review ko dito pumalo to ng 49 to 50 degrees Celsius pagdating sa game na to. Kaya asahan natin na medyo tataas yung temperature if ma-max out niya pa to ng 55 to 60 FPS sa susunod. Anyway, next naman nating sinalang na game is itong Blood Strike, and then sinetup natin sa sagad na settings ulit. Ultra yung ating mismong graphics quality, and then naka-extreme naman tayo sa FPS. At pagdating sa gaming performance ng device ito dito ako nabigla dahil pumalo tayo dito mga kapare ko ng 144 FPS. As in, at yung chinek ko kung bakit naka 144Hz support na pala itong game na to. Kaya na-unleash niya yung 144 FPS nung ginamit natin yung extreme settings sa settings niya. At yung naging average FPS natin dito is nasa 142 FPS. And then yung ating pinaka-max is 144 FPS. Which is not bad para sa game na to mga kapare ko. Talagang smooth siya all the way. At ito yung nakuha nating temperature sa kanya. Surprisingly, nakakuha lang tayo dito ng 34 to 35 degrees Celsius pagdating sa overall temperature niya. And then doon sa may cooling system, nasa 36 to 38 degrees Celsius lang. Medyo surprising to dahil nasa 144Hz yung nakuha nating FPS sa kanya. So ibig sabihin, hindi ganun kabigatan tong game na to. Walang pahinga-pahinga. Next naman na sinalang nating game dito is itong ating 5G Mobile. And then dito, setup natin is extreme settings sa FPS. And then naka HDR naman tayo sa graphics. Yan na kasi yung pinakasagad na settings para sa extreme FPS. At pagdating sa performance nito dito, wala tayong masasabi. Solid 60 FPS average and also maintaining yan. Wala tayong naging problema sa kanya. Graphics wise, ang ganda mga kapare ko, realistic yung dating. Smooth na smooth, okay na okay, and wala tayong problema sa display. At pagdating nga pala sa kanyang FPS, alam ko kaya na neto yung 120 FPS, pero dito sa tablet na to, hindi pa sa ngayon. Siguro sa susunod ng mga update or optimization ng game, for sure, ma-unleash niya yung 120 FPS. Pagdating naman sa temperature na nakuha natin, quite decent din. Nakakuha lang tayo dito ng 32 to 33 degrees Celsius in overall temperature, and then sa may cooling part natin pumalo lang to kapare ko ng 34 degree Celsius. Next sa game naman na nilaro natin dito is Firelight 84. So dito naka-extreme graphics settings tayo, and then naka-high naman yung ating frame rate. So max out settings din ulit. At pagdating sa naging gaming performance ito dito, medyo shocking ng konti dahil nasa 40 FPS lang yung naging maintaining FPS ito dito. So usually hindi naman to problema talaga ng tablet. Ang problema na ito mga kapare ko nung mismong game na. Nawala na kasi dito yung ultra frame rate and also extreme frame rate nila, kaya nasa 40 FPS na lang po talaga tong game na to. Pero kung may alam kayo na phone or devices na supported ng higher than 40 FPS dito, comment nyo naman dyan sa ibaba. But anyway, ito yung nakuha nating temperature. Nakakuha tayo ng 32 to 34 degrees Celsius in overall temperature na to dito, and then doon naman sa may cooling part, pumalo to ng 36 to 37 degrees Celsius. At bago tayo magpatuloy sa next game, battery check muna tayo dito mga kapare ko. As you can see, after ng 4 hours and 28 minutes, nasa 4% na lang yung natira sa battery percentage ng ating mismong tablet. So mamaya ko na lang ibibigay sa inyo yung conclusion ko about sa battery neto para tuloy-tuloy tayo. Anyway, dito na rin support na to, gumamit ako ng bypass charging. So sinaksa ko na sa charger natin and inactivate ko na yung bypass charging, and then magpatuloy na tayo sa next game. After nung nangyari, next na nalaro ko dito is itong CODM. So yung setup natin dito, naka ultra frame rate and then naka medium graphics settings. Yan kasi yung condition para ma-unlock yung ultra.
At pagdating sa naging performance ito dito, wala tayong naging problema. Smooth, magandang display, and also yung nakuha nating average FPS is 120. For sure, para sa mga kapare ko natin dyan na nanood ng full review, nakita nyo na yung capability nito. Smooth na smooth yung naging gameplay natin. Average FPS is 120. Maintain yan mga kapare ko, wala tayong naging problema dyan. And then para sa mga gyro user dyan, usually meron tong hardware gyroscope, kaya okay na okay kapare ko, super responsive ng gyro niya. And after ng dalawang rounds, ito yung nakuha nating temperature sa kanya. Nakakuha tayo ng 34 degrees Celsius in overall temperature, and then pumalo naman ng 36 to 37 degrees Celsius yung kanyang cooling part. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next game naman na tinasing natin dito is itong ating HOK. Syempre, naka-max out settings ulit. Naka-ultra yung resolution, naka-max out yung FPS natin, and then naka-ultimate naman yung ating graphics quality. At pagdating sa naging gaming performance ito dito mga parkoy, minanilang ng tablet ito yung HOK. Nag-maintain kasi ng 120 FPS yung FPS natin dito. Pero minsan, mayroong mga sudden part na bumababa siya ng 115, ng 110, it depends sa mga situation. Pero yung average and max FPS natin dito is 120. So, hindi ko napapatagal itong part na to dahil talagang minanilang talaga niya. At ito yung nakuha nating temperature. Nakakuha tayo ng 32 to 33 degrees Celsius kapare ko sa overall temperature nito, and then pumalo naman ng 33 to 34 degrees Celsius yung ating cooling part, which is magandang temperature. Next game naman na tinasing natin dito is itong Mobile Legends. Sad to say pero high pa lang din yung settings available dito. Pero sa tingin ko, inaasikaso na rin to na Red Magic pagdating dyan. Dahil konting hilot lang yan, magkaka-ultra graphics tayo dyan. Anyway, pagdating sa gameplay neto, syempre, nasa high lang, kaya 60 FPS yung average, di naman yan bumababa, at maganda yung naging gameplay natin dito. Smooth all the way, at alam naman natin na hindi mahihirapan tong tablet na to sa MLBB. At ito nga pala yung nakuha natin temperature after ng 1 round ng paglalaro. Nakakuha tayo ng 30 to 32 degrees Celsius in overall temperature neto, at pagdating sa cooling system niya, pumalo lang to ng 33 to 34 degrees Celsius. Napakababa niyan. Next game naman na tinasing natin dito is itong Wild Rift. And then dito, max out settings din ulit. 120 FPS, and then naka-high yung ating graphics quality kasi yun yung needed nilang requirements para magamit to. But anyway, pagdating sa gameplay, same lang din ng HOK mga parikoy. Wala tayong naging problema. All the way, 120 FPS maintain. At pagdating sa graphics mga parikoy, na-appreciate ko rin yung mga skill effects and also ganda ng mapa dahil dito sa ating display, assurance ang laki. At yeah, pagdating dito, wala na tayo kinakailangan pang i-explain. All the way smooth, 120 FPS average FPS niya dito, and max FPS din is 120. At pagdating sa temperature, ito yung nakuha natin after ng 1 game. Nakakuha tayo dito ng 33 to 35 degrees Celsius overall temperature, and then nakakuha naman tayo ng 36 to 38 degrees Celsius pagdating sa cooling part nito. So efficient talaga yung cooling niya. Anyway, next game naman na tinasing natin dito is mga PPSSPP game. Usually, 2 game lang naman yung tinasing natin dito. At una dyan, itong Tekken 6. So dito nakakuha tayo ng decent 60 FPS. Nga pala, naka-wireless controller tayo habang naglalaro ng mga game na to. At pagdating sa responsiveness, syempre accurate naman. Next sa game naman na tinasing ko dito is itong Spartan. At pagdating sa naging performance, same lang din sa Tekken 7. Dahil nga emulated game lang man to, wala tayong naging problema. Decent 60 FPS and consistent yan mga kaparikoy. Anyway, next naman na ginamit nating application dito is Yuzu Emulator na mga kaparikoy. So dito medyo mabibigat na yung game. Yung una ko nilaro dito is yung Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm. And then dito mga kaparikoy, nakakuha lang tayo ng 30 FPS. Yung reason kasi niyan, kinakailangan natin yung iset up sa mismong settings ng Yuzu Emulator or yung mag-emulate ng mismong game. Kaya pwede ko itong isagad sa 60 FPS. Ang problema nga lang, yung drivers at saka firmware na gamit natin is way more stable at mas maganda yung performance sa 30 FPS. Hindi siya nagkakaroon ng problema, kaya lahat ng game na nalaro ko dito is matik nasa 30 FPS lang siya. Pero kung merong i-release na optimize sa driver and also firmware para dito, goods na goods siya kaparagoy for sure, ma-unlock natin yung 60 FPS. So sa part na nga pala to, hindi ganun ka-optimize yung ibang games sa chipset na ginamit dito, kaya yung iba nagka-crash kagaya na lang netong Jump Force. Pero pagdating naman kaparagoy dito sa Kimetsu no Yaiba, okay naman yung naging performance niya, although may mga sudden drop tayo dito dahil nga kagaya na sinabi ko, nakadepende rin sa settings and also sa driver na gagamitin yung performance dito sa Yuzu Emulator. Syempre yung reason yan, dahil sa chipset na ginamit natin dahil hindi pa ganun ka-optimize. Anyway, after ng almost 30 minutes sa paglalaro kapare ko ng mga emulator game na to, nakakuha tayo dito ng 36 degrees Celsius in overall temperature at nakakuha naman tayo ng 39 to 40 degrees Celsius sa kanyang cooling system, which is not bad. At dito na mga kapare ko nagtatapos yung ating extreme gaming test ng tuloy-tuloy na paglalaro. 6 hours and 11 minutes po mga kapare ko yung overall playing time natin. At ito yung mga conclusion ko and also mga gusto kong i-share sa inyo at mga suggestion kung bibili kayo
presyo ng tablet na to. Unang-una, pagdating sa kanyang thermal mga pare ko, kitang-kita nyo naman, usually nakahanda na dito yung ating gaming radiator kung sakaling iinit siya. Pero nakita nyo naman, consistent yung kanyang temperature, below 40 plus temperature lang in overall. Yung part lang talaga na umiinit is yung kanilang cooling technology mga kapare ko. Dahil may conductor doon or yung nag-absorb mismo ng heat. So pinapakita lang dito kapare ko na maganda talaga yung thermal technology na nilagay ng Red Magic dito sa tablet na to. And ako na nagsabi sa inyo kung ito maililipat nila sa isang smartphone, for sure yung smartphone na yon yung mananalo in overall pagdating sa thermal and also performance. Pagdating naman sa gaming capability, hindi ko na kinakailangan pa mag-explain pagdating sa performance. Okay, kitang-kita nyo naman all the way hindi siya nahirapan. Yun nga lang, may mga game talaga na hindi pa ganun ka-supported yung settings dahil nga bago lang din kasi yung chipset na ginamit dito and also tablet kasi ito mga kapare ko. So, antayin na natin yung mga further update para dito. At pagdating naman sa battery consumption, kitang-kita naman natin kapare ko yung naging performance niya, hindi siya good para sa isang tablet. By the way, 10,100 mAh yung ginamit na battery dito. At kung nakakuha lang tayo ng average playing time na 4 hours plus minutes, para lang siyang cellphone kumbaga. Pero don't get me wrong, in-expect ko na naman talaga na medyo malulobat talaga to dahil nga syempre, gaming and also naka-max out lahat ng settings, kaya talaga mabilis itong makadrain ng battery. Kaya expected ko na yun. Isa mo pa na in default ay naka 2K resolution to, wala tayong option na ibaba to ng 1080p, kaya naiintindihan ko rin naman kung bakit mabilis madrain yung battery niya. Pero just I said, 10,100 mAh yung battery neto, sana kahit umabot siya ng 5 hours or 6 hours man lang, kahit mga ganun, kasi yung 4 hours plus minutes, ka-level lang din nung previous phone nila na Red Magic 9S Pro kung hindi ako nagkakamali dun sa ginawa nating gaming test. Pero usually kung game lang man talaga yung gagawin natin, gagamit talaga tayo ng bypass charging. Hindi natin maiwasan gumamit nun, lalo na kung babad. Nakita nyo naman sa ginawa nating gaming test. So pagdating sa battery neto, nakadepende lang talaga yan sa usage and also kung paano mo siya gagamitin. So kung common lang naman talaga yung gagawin mo, hindi magiging problema yan pagdating dito. Anyway, in overall or endpoint ng review natin, solid kapare ko itong Red Magic Nova Gaming Tablet. Para sa akin, worth it to if bibilhin mo siya for gaming. And syempre, kung okay siya sa gaming, okay na rin siya in overall. Social media, watching videos, productivity app, pwede mga pare ko, i-install nyo na lang. Basta in overall, kagaya ng sinabi ko kung ano yung pinaka main purpose ng tablet, which is a gaming phone at saka yung thermal niya na bagong-bago, ay napatunayan naman nila at na-nailed naman nila sa ginawa natin mga review. So anyway, this is your boy pare ko Steven Tips. 20k na lang mga pare ko, magti 300k subscriber na tayo. So baka naman, pahit naman yan. Anyway, kung meron kayong mga tanong or kaya meron kayong mga concern, comment nyo lang sa ibaba at pag-usapan natin. Anyway, this is your boy. Peace out.